One of the things that motivates everybody is the search for happiness. Sino sa inyo ang ayaw lumigaya? Palagay ko naman, lahat tayo ay nais lumigaya, hindi ba? Ngayon, ang problema, kung minsan sablay ang ating paghahanap ng ligaya sa buhay. Kung minsan, ang isip ng iba ay masusumpungan nila ang kaligayahan sa pamamagitan ng drugs. O kaya kung minsan naman ay sa pag-inom ng labis. Sa iba naman ay kapangyarihan at kayamanan. Marami tayong mga kwento tungkol sa mga ganyan. Subalit yung mga bagay na ito ay hindi nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kagaya nung isang Getty, yung may-ari ng malaking kayamanan sa Amerika. Yung isang binatang Getty ay isang trust fund kid. Alam niyo yung trust fund kid? Marami siyang pera sa bangko, milyones, kaya mabubuhay na lamang siya sa interest. Hindi na siya kailangan magtrabaho. Mukhang masarap na buhay yun, ano? At mukhang sabi niyo, ay sana ako na yan. Ano ang nangyari dito sa Getty na ito? In his early 30s, he committed suicide. Para bang natatauhan tayo pag nakakarinig tayo ng ganyang mga kwento dahil napapaisip tayo, ay bakit? Ang yaman-yaman naman niya. Trust fund kid na nga siya. Bakit hindi pa siya masaya? May mga ganyang pangyayari sa ating buhay na gumugulantang sa atin at napapaisip tayo, saan nga ba nasusumpungan ang tunay na kaligayahan? Sa ating Ebanghelyo, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, nais niya tayong lumigaya. Sabi niya, I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. Nais ng Panginoong Hesus na tayo ay maging masaya. Kaya yung sa atin minsan nag-iisip, ay bakit ako pinarurusahan ng Diyos? Sa palagay ko, sablay yung pag-iisip na yon. Nais ng Diyos maging masaya tayo. Tayo ang sumasablay. At paano ba tayo maging masaya? Sabi ng Panginoon, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun ang susi sa kaligayahan sa buhay. Ang magmahal ng kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. If we are to reflect on our human experience, we have to admit that our strongest desire in life is to love and to be loved. Tatanungin ko na naman sa kayo, sino sa inyo ang ayaw mahalin? Sino sa inyo ang ayaw magmahal? Hindi ba problema nga sa atin yung KSP? Kulang sa pansin dahil naghahanap ng pagtingin. Kung ano-anong ginagawa natin para mapansin at mahalin. Kaya't ang tanong, paano nga ba ang magmahal? Kasi pwede kong sabihin sa aking anak, mahal kita anak, kaya lahat ng gusto ko gawin mo. Dahil yan ay para sa kabutihan mo. Ayaw mong kumuha ng kursong business, yan ang gusto ko kasi mahal kita. Mag-business ka. Di ba ganon? O tatawa-tawa kayo, sana huwag kayong ganyan sa inyong mga anak. O kaya sa mga mag-asawa naman, mahal kita honey, sweetheart, darling. Kaya't sa bahay ka lang. O, ba't ka tumawa? Binilanggo ka ba ng asawa mo ng ganon? Mag-alaga ka na lang ng bahay at ng bata.
May mga ganon, di ba? Yung mga ganong pagmamahal ay sablay at nakakapagdulot ng sugat sa kalooban at kabigatan ng kalooban. Kung nais nating tunay na lumigaya, kailangang matuto tayong magmahal gaya ni Jesus. Paano ba yon? Matuto tayo sa sinabi ni Jean Vanier, yung nagtatag ng large community. Yung mga membro nito ay yung may mga kapansanan, yung handicapped. At dahil sa karanasang yon, ang sabi ni Jean Vanier, ano ba ang pagmamahal? Ang pagmamahal ay pagtulong sa kapwa upang makita niya at mapahalagahan niya ang kanyang kagandahan bilang tao. Nguyain nga natin yon. Ang pagmamahal ay pagtulong sa kapwa upang makita niya at mapahalagahan niya ang kanyang kagandahan bilang tao. Ganyan ba kayo magmahal? O yung mga minamahal nyo, ang tingin sa sarili nila ay maliit, pangit, tanga. Ha? Di ba ganun ang naririnig ko minsan? Kaya magandang pag-isipan po natin ito. Kung pagmamahal ang daan ng tunay na kaligayahan para sa atin, magandang pag-isipan, ano ba ang pagkaintindi natin sa pagmamahal? At paano natin yan isinasabuhay? Dahil tayo ay pinili upang mamunga ng pagmamahal. Kaya't isang practical na batayan siguro, measurement, is to ask ourselves, in my relationships, what is the fruit? Dahil ba sa ating pakikiugnay, yung kapwa natin ay nagiging may pahalaga sa sarili, magaan ang kalooban, o kaya sila ay nabibigatan at sumasama ang loob, naguguluhan ang isip, at pakiramdam nila sila ay maliit at walang halaga. Iyon ang maganda nating pagnilayan sa araw na ito. At tumahimik po tayo upang maghanda para sa ating mga panalangin.